Tayo na ng tent city sa ilang bayan sa Cebu ilang araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol doon. Prioridad na mailipat doon ang mga nakatira ngayon sa mga tabing kalsada. At live mula sa Bugos City, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kamusta na ba dyan sa Bugo? Niki, nasa 14 na pamilya o 83 individual ang nanunuluyan ngayon dito sa tent city sa Bugos City. Karamihan sa kanila ngayon ay umuwi muna sa kanilang mga bahay para kumuha ng mga gamit. Pinagtatagpi-tagping tolda. Sa ganito muna nagtitiis ang mga residente sa Sitio Camotes, Purok Mulmol sa Daan Bantayan, Cebu. Ilang araw matapos ang pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya, siksikan ang mga pamilya at nagmistulan na itong campsite. Sa Bugos City na epicenter ng lindol, nagtatayo na ng tent city, partikular sa Barangay Kugon. Bawat tent mayroong baniga, kumot, kulambo at lalagyan ng tubig. Meron din itong medical tent, community kitchen station at paliguan. Ayon sa Philippine Red Cross at Department of Public Works and Highways, 50 pamilya ang nasa gilid ng kalsada ang prioridad na ma-relocate sa tent city sa ngayon. It's all complete and we have to make sure that they're safe here. Sa pag-i-inspeksyon ng mga opisyal kasama si DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirmang daragdagan pa ang mga tent na ipatatayo. For now po, per zone 50, so total 200 Per zone. families. 50 per zone, 200 families. Lagyan nyo ng kalye-kalye. yes po. Bukod sa tirahan, problema rin ng mga residente ng Bugos City ang supply ng tubig at kuryente. Pero sinusolusyonan na raw yan. Sa ibang lugar na niyanig ng lindol, gaya ng San Remigio, plano ring tayuan at temporary shelter ang mga residenteng nawalan ng bahay. Pati sa Medellin, Cebu, tuloy-tuloy rin daw pagpapatayo ng tent city. Sa huling tala ng NDRRMC, halos kalahating milyong residente ang naapektuhan ng lindol. Higit 1,000 naman ang nasa mga evacuation center. Umakyat naman sa 72 ang napaulat na nasawi habang higit 500 ang sugatan. Niki, patuloy yung panawagan ng lalawigan sa mga gustong mag-donate na kung hanggat maaari ay idaan na lang sa mga itinalagang relief hubs nang sa gayon ay maayos at pantay yung distribution ng mga relief goods sa mga apektadong residente ng lindol dito sa Northern Cebu. Yun nga, nabanggit mo yung relief goods. Kamusta? Meron naman bang umaabot dyan? Kasi di ba maraming ang kalsadang sarado? Niki, 6 na araw matapos nga yanigin ng 6.9 magnitude na lindol, itong Northern Cebu ay hirap pa rin ang pamahalaan sa pamamahagi ng ayuda sa higit 200,000 mga pamilya na apektado ng lindol. Naantala kasi itong delivery ng mga relief goods dahil na rin sa matinding traffic at kawalan ng manpower ng local government unit dahil biktima rin sila ng lindol. Sa ngayon ay nag-deploy na ang DSWD ng mobile kitchen at gayon din ng kanilang unang bugso ng ayuda habang inihahanda pa ang kanilang second wave ng kanilang distribution. Nikki. Yan ang Express Report ni John Aroa mula sa Bugos City, Cebu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.